Hello everyone! Welcome to my vlog. Once again, I am Rob and I am your queer explorer. And guys, this afternoon, ayan, so ngayon nandito tayo sa Marilac Highway again guys. So another adventure, come with me this afternoon. Ngayon po ay Sabado. Today is May 13, I think, 14, 7, whatever, hindi ko alam, wait. Pinya ba yan? Ang ganda ng mga tanim nila, lalaki. Oo nga, pinya. May taniman ng pinya guys, ang ganda. Tapos ito yung dadaanan mo, as you can see, pabulusok, patirik. Kailangan maganda talaga ang brake mo dito guys. So ayan, medyo may dadaanan ka lang na small na ano tawag dyan, lawa or whatever. Wait lang. Okay, let's go. Okay. Ito. Nakakaloka. Tapos dito dati rough road pa to dati. So ngayon, sinemento na nila. Nice. Rough road pa to dati itong part na to. So ngayon, sementado na siya. Ayun, naghahati na sa dalawa. Kasi yung kabila, hindi pa sementado. That's so nice. Kasi ginawa na nila ng paraan. So again, pag ito natapos na, good thing about this, mas madali na siyang puntahan kahit hindi summer guys. Kahit tag-ulan pa yan, kaya na natin puntahan to. Ilang campsite din yung nandito guys. Medyo maulog yung camera ko, sorry na. Medyo madami ditong campsite. Like, ito una, yung nakikita nyo may parking na yan. That's dagat-dagatan. Katabi ng dagat-dagatan yung Rainbow Paradise. Tapos ito, lalagpasan lang natin sila, yung dalawang campsite na yan. Mapupuntahan natin yung KS, yung campsite. So, dito yung daan. Ayan, dito na yung rough road mag-start. So, mas konti na lang yung rough road kasi pinagawa na yung daan. Dahil wala naman tayong kasama, kaya okay lang. Kasi hindi tayo mahirapan mag-drive. Mahirap kasi mag-drive pag bako-bako yung daan or rough road. Tapos may angkas ka. Mas dama mo yung bigat. So parang yun na yung Kaisyong. Nakikita ko na yung kanya. Wow, ganda dito. Ano nagligo? Kalabaw. So entrance to Kaisyong Camp 2. So dalawa. Doon tayo sa Camp 1. Try natin yung Camp 1. Kasi nakapunta na ako sa Camp 2. Medyo madaming tao guys. Hindi tayo magpa-parking sa malapit. Oh my God. Parang pa saan tayo pwede mag-park. Pero wala diyan. Dito na lang tayo. Dito na tayo guys. So, yan guys.
It's already past 5 na. 5:60 na exactly. Dito na tayo sa way going to Kaisyong. Yung Kaisyong po ay lagpas lamang ng dagat-dagatan. So may para road doon sa part na yun. So titingnan natin kung kamusta na ngayon. So ayan yung Kampawayan dun din. Anyway, hindi ko pa rin natatry yung ibang camp dito. Balay di ko yung bahay ay dito. Try natin yung Kaisyong. Tapos bukas, tingnan na lang din natin yung ibang campsite. Total, dito na rin naman tayo. Sobrang dami. Guys, so ito yung papasok. Papasok sa inyo guys. Ito yung papasok. So, ayan. Kita mo na siya dito pagpasok pa lang. So, may kita mo na agad yung campsite. So, mataas siya. So, meron pa doon. So, mabilis mo lang naman siya makikita. Kasi pagpasok mo, siya agad yung bubungad sa'yo. So, pag bungad mo, may mga parking ka na agad na makikita. Pero, may parking pa dun sa gilid para sa mga motor. So, medyo malaki din naman yung parking nila. Not bad. Tapos sa taas kita mo na siya agad. Medyo mainit lang. Kasi, it's parang 8 AM in the morning. So, ayan, may mga parking. May mga parking ng car. Tapos dito naman yung way going sa parking. So doon tayo nakapark kasi motor lang naman yung dala natin. So yung parking ng motor, medyo madami na rin yung capacity niya. Tapos meron silang tinatawag na extension. Yung extension nila ayon. So ganyan yung itsura niya. So yan, yung mga motor natin. Tapos meron silang extension dito. I don't know kung private nila na rent yung lugar. Pero yun yung extension nila. Tapos from the extension, tanong mo na rin yung campsite doon sa taas. Kita ba? Wait lang, parang baba yung kita. So ayan. Yun yung campsite sa taas. So kita mo na rin naman. So to check natin ngayon. Doon tayo pupunta. Kasi actually nauna na yung pag-set up ko. Nakapag-set up na rin naman ako. So pupuntahan natin ngayon yung campsite dun sa taas. So this is the way papunta dun sa paakyat. So pag-akit mo guys yung mga ante, kita mo agad may mga pabulaklak sila dyan. And ito yung paakyat. So punong-puno ng bulaklak. Medyo mainit sana, di masyadong rinig yung Jisoo light ko guys. Medyo kailangan mo talagang kasi sobrang init. Pero it's okay. Rinig sa mic yung aking ano. So pag-akit mo, ito may kita mo. Dahil nga mataas yung part na to, so may kita mo agad yung view. Dito, oo. Dagat-dagatan, rainbow, pangarap. Oo. Grabe, tas pala.
Pwede maghanap muna ng lugar. Ah, grabe. Nasaan yung pool? Ayun po. Ito? So mga ka-queer, let's go. So, kakakat ko lang. So, explore pa natin yung buong area. So, like, madami kasi pwede makita dito. So, pakita ko lang sa inyo yung view. So, pag akyat mo, ayan, may mga camping tent. So, yung iba dyan kasi umalis na yata kayo ng umaga. So, marami nagka-camping din. So, yung iba medyo umuwi na. Pero yung iba nag-rent lang din. So, dito kaya guys, pwede ka mag-rent ng mga kubo. Tapos pwede ka din mag-rent ng mga tent. So, it's up to you kung anong gusto mo, no? So, ayan, sa taas, meron din ganyan. Meron silang pa-view deck doon. Kita ba? I hope you can see my camera. So, may mga TP house. I think mga 1, 2, 3, 4. Meron silang mga 4 TP house. May mga pakubo din sila, guys. Yeah, may mga pa-TP house sila. But I don't know. Later, we will ask yung personal kung magkano yung rent nila for TP house. Pero they have 5 TP house. I think 4. Tapos ayun yung view deck. Tapos other side, meron din naman. With the other side, ito naman yung view mo. Yan, kita mo din yung... Pero mas maganda yung view dito sa part na to. Mas maganda yung part na yun. Madami nagteten. Actually, kagabi parang puno sila. Medyo di naman ganun kadami, pero okay lang. Mamaya try natin yung view deck. So, more or less ganun lang. Pare-pareho lang naman yung view. Pero parang mas maganda yung view on this side. Medyo mainit, mga ante. So, mamaya tatanong natin how much yung rent for TP house. Check natin later on. Parang tapos na yung iba. Marami na nag-uuwi, but we're not sure kung magkano yung mga TP house nila. Pero later on, tatanong natin kung magkano yung TP house. Kasi nakalimutan ko siya i-ask kahapon kung magkano. Pero check natin kung magkano. Pero we will ask na lang mamaya kung meron mga person na pwede makausap regarding doon. Pahinga lang tayo guys, medyo nakakapagod. Pero parang mas maganda yung dun sa other side. Siguro dapat nalaman ko kagabi kasi dun ako naglagay ng tent. Pero okay lang din naman kasi pag akyat mo, mataas din naman yung makita mong view. Pero sa kabila, yung pinakita ko sa inyo kanina, mas maganda siya tingnan. Kasi parang mas elevated, tas mas malawak yung view niya. And then, nandun malapit yung view deck. So, check pa natin. Napagod lang ako kaya ako nagpahinga ng konti. Hindi ko mabuksan yung Jisoo Life ko kasi sobrang init. Hindi, kasi nanggaling tayo sa baba kaya mainit. Pero dito sa campsite, di naman ganun kainit. So, check ulit natin. Doon naman tayo. Papunta kung saan ako tayo ng tent ko. So, we will check. Actually, kagabi magaling setup ko kasi naglagay ako doon ng mga pailaw. So, titignan natin. Ito yung side, yung pinapakita ko sa inyo. Yun yung side ng kanina. Maganda naman, actually pareho lang din naman yung makikita mo. Yun nga lang, yung view kasi dito mas maganda. So kagabi kasi,
nung dumating ako, like, hindi naman gabi, hapon, nung dumating ako, sinabihan ako ni kuya kung saan yung, kasi solo nga lang ako mag-isa. So, ito yung view natin dito, guys. So, sinabihan ako ni kuya kung saan yung parang mas okay kung wala pa akong prepare na lugar. So, ito yung tinuro niya sa akin. So, papakita ko sa inyo yung setup ko ngayon. Yung itsura. So, ito yung setup natin. Wait lang, yung gimbal kong gulo. So, yan yung setup natin, guys. So, ayan. Solo naman natin yung lugar na to, yung part na to. Tapos, meron din namang pa-view. Ayan. So, solo lang naman natin dyan, guys. Tapos, syempre, yung view natin, ito naman. Actually, we're in the middle. So, dun tayo sa pinakang hati nung dalawang side. Para siyang intersection. So, maganda din naman. Yun nga lang, may mga puno sa baba. So, check pa natin yung buong area. So, ito yung ikot natin kanina. So, same din naman yung way. Parang umikot lang, parang other way around. So, ayan, may paganyan sila. Tapos yung CR, what I love about this, malapit lang dun kung saan tayo nagtayo ng tent. Tapos ngayon pupuntahan naman natin yung way going to the pool, no? Ito yung pool na nasa area naman ng mismong main camp. Kasi dalawa yung pool nila. So, one pool nakalagay doon sa may extension na tinatawag nila. So, this is the way going to the pool. Pero may naliligo. Tignan natin kung pwede tayo mag-video. Oops, medyo maraming tao. So, ayan. Oops, natatakpan. Natatakpan ng towel nila. So, rules, safe pool area, no food, no drinking, no pet, pool operated. Okay. So, kagabi, nagsara na siya nung pagdating ko. So, hindi ko na siya naabutan. Hindi ko alam kung weekend, pero pakita ko na lang konti. Yan. May naliligo kasi sa weekend at enter pa. Maybe later after pag wala na. So, more or less, gano'n lang siya kalaki. Approximately, siguro nasa may mga 200 something. Hindi siya ganun kalaki. So, we will check naman dun sa view deck how it looks like sa taas. Mga ka-queer. Hindi ganun kalaki yung view deck nila. Parang kasya lang dito, mga 2 or 4 persons. But we will check. Uy, may tao. We will try. Ayun, nakita ko na. I don't know if still safe. So, kahoy yung kanyang apangan. Pero bakal naman yung mismong view deck. Yun nga lang, parang I don't know if still safe pa. Pero wala namang harang eh. Wala nakalagay kung this is unsafe or what. And ito yung view mo pag nandito ka na sa taas. Quite nice kasi mas kita mo yung kagandahan ng lugar, guys. O, mga auntie. Ang ganda niya. So, try natin dito, guys, pumunta. So, pag nandito ka, kita ba ako dyan sa camera? Pag nandito ka, guys, makikita mo yung view dito. So, mula dun sa pag-akit natin sa baba, papunta dito. Pag umakit ka dito, makikita mo yung buong scene na yan, no? Tapos, sabi nila minsan, dito daw is parang lumalabas yung parang rainbow, guys. So, mga ante ko, kitang-kita mo naman, diba? So, yung pinanggalingan natin kanina dun sa baba, I hope you could see dun sa pinakang ilalim. Makikita mo dun sa baba, yung parang extension nila. Pero yung extension nila, meron na rin swimming pool. So, pwede ka na rin magpunta dyan. But, I don't know kung yung part na yon is na-rent nila ng buo. So, we're not sure about it. So, mamaya check natin yan later. Okay, guys? So, kita tayo ulit mamaya dahil akitin pa natin yung pinakang taas. Ang init. Mukhang sa ulo lang kayo, sir, ah. Oo, sa ulan talaga ako. Pangit may kabanding. Saan po dito?
Apo, sa may ilalim lang. So, syempre, isa lang ako. Shit, may 8. 1, 3, 4, 3, 6. Yan. Tapos may 10 po ako, isa lang. Bali 10 pitching na po. Saka... Magkano po pag ano? Sa overnight po, sir, 250 per head po siya. Tapos yung sa parking, 30 pesos. Tapos yung sa 10 pitching po, 50 pesos naman po. Bali, 330 po lahat. Hindi yung computer, sir? Wala. So guys, habang iniikot ko yung Kaisyong Camp, may napansin ako at nakita, nakakaiba dito kasi may mga, anong tawag dito? I think it's a cactus. Yung mga cactus, sinusulatan nila ng mga something. So papakita ko sa inyo guys, look at this. So ayan yung nakita ko guys. Yung cactus, sinusulatan nila ng mga kung ano-ano. I don't know if bawal ba yan, is that legal or what. Pero kasi di ba halaman yan, parang sinusugatan nila yung cactus para sulatan ng mga kung ano-ano na gusto nilang isulat. Like, ayan, shoutout natin sila. J Love R, naku sino yan? Kim Tem. Tapos ayun po. DGA Tony. Shoutout natin sila lahat guys. Di ba bongga? May mga pa ganun-ganun sila guys. May RBB doon. RBB. I don't know what's the meaning of RBB. Ito pa meron. Hindi ko makita. Ayun. Cha and Melvin blah blah. Meron pang ganyan no. Meron din Joel. Miguel? Joel, Miguel! Wait lang. Miguel nga.
Becky, ganun. May mga kabek-bek pala tayo dito. So, ayun guys, nakakatawa lang kasi may mga nilalagay silang ganun-ganun. So, mamaya hanap tayo ng pwedeng kausapin para magtanong-tanong tayo ng mga kumagkano yung mga rent and everything guys. So, may mga bago nating campers. Ito ko sa inyo guys, ayan. May mga bago nating campers. So, yung binayaran ko kasi kahapon, parang 250 para dun sa rent. I mean sa entrance. Tapos parang 50 pesos or parang 50 pesos yung ano naman yun, para dun sa tawag dito. Para dun sa pinakang pitch ng tent. 50 pesos lang siya. So parang ano lang gas natin, 300 pesos. So quite good na rin guys. Pakita ko lang yung view sa gilid. Yan yung view na makikita mo mula dito sa pinakang taas. So, ayan pa yung mga ibang campers guys. Ito yung kabuuan niya. Tapos dun sa baba, meron din mga nagka-camp. Yan yung view. Ito yung view deck naman dun sa part kung saan tayo nag-pitch ng tent. So, ayun yung tent natin. Kikita mo siya doon. Ito naman yung view deck. So, ganun pa rin naman yung makikita mo na view. Yan. Hello mga ka-queer. So right now, nandito tayo sa pinakang view deck dito sa Kaisyong. So from here, sa view deck na to, medyo maliit lang yung view deck nila. So siguro ang akasya lang dito is for about
4 to 5 persons. So, pag nasa 8 na kayo pataas, mukhang di na kayo kakayanin itong view deck na to. Pero what's good thing about this view deck, so makita mo sa likod ko guys, yung kagandahan yung parang 360 view nitong pinakang campsite nila. So makita mo talaga yung pinakang view nila dito. Makita mo puro bundok lang din naman. So para lang naman ng other side sa kabila. So dun sa kabila may pa-view deck din dun, which is yung malapit dun sa pinagtayuan natin ng tent kanina. So dito naman na makita mo ganito lang basically. Actually tanong mo yung ibang campsite like yung Rainbow 89 and then marami pang ibang campsite. Tas ang cute kasi kita ko yung buwan dito. Tirik na yung araw pero kitang-kita pa rin yung buwan. So that's the good thing about this here. Tapos yung pool, kita mo din dito mula dun dito sa view deck. Kasi halos magkakatabi, hindi kasi ganun kalaki din yung lugar. So halos lahat tanaw mo dito kapag umakyat ka sa view deck na to. Bakit? Kakabili lang sila agad. Kakabili lang sila agad. Yung ulo mo yung pre, mawala yan. Dapat mo kasi, parang magandang ulo gago. Meron din dito, ilalagay. Scooty. May bukas talaga po yun. Gapalik talaga? Oo, may bukas. Dito din po yun. Ginawa ko ang unan yan eh. Unan. Hindi, ganda naman. Pag may appliance kasi nga na bago. Kaya tayo, ganyan gawin ko.
Alright, everyone! Hello mga ka-queer! So ayan guys, naka-out na tayo. Pakita ko lang yung daanan habang nagsalita ako. Na-out na tayo sa Kaisyong. So ayan, pababa na ulit tayo at pabalik ng Maynila. So ito yung dinadaanan na small na ano, parang sapa, ilog, whatever ang tawag dyan. Yun! Kayang-kaya naman natin, no? Medyo patirik na yung mga dadaanan natin, so maririnig yung aking motor na medyo maingay na. Ibig sabihin pagod na siya, char. So ayan guys, balik ko na sa akin ang aking camera. So ayan, yung overall experience natin guys, so far so good. Nag-enjoy, check. Over 100, nag-enjoy siguro mga 80%. Bakit 80%? Maganda naman kasi. Maganda din naman yung lugar. Pero hindi kasi siya in-expect ko na ganun kalaki. No? So, hindi siya ganun kalaki yung pinakang kabuuan nung campsite. Pero okay na rin naman. Para sa price niya na 250 pesos. Yung entrance, so good naman. So good na yun. Good na siya. Pero kung naghahanap pa kayo ng ibang mga activity and adventure, baka hindi para sa inyo yung Kaisyong. Pero sa akin kasi gusto ko lang naman yung masarap yung tulog. Tapos mahigpit sila sa pagpapatupad ng mga kanilang rules tulad nung, lalo na sa mga campers na tulad ko. Like, gusto ko talaga yung merong peace na I could find my peace kapag natutulog ako, lalong-lalo na, 'di ba? Kasi kaya nga tayo nagka-camping para makatulog ng masarap, tapos malamig, then maganda yung ambience, di ba? So, naramdaman ko naman yon sa Kaisyong, no? Kasi, siya talagang pagdating ng alas 10, yung mga kumakanta-kanta, nagbibideo, okay. Although, minsan lang naman siguro, okay lang din naman yung ganun. Pero, syempre, make sure natin na wala tayong maaabalang ibang mga tao, lalo na yung mga campers. Kasi iba-iba tayo ng reason why we go to a campsite, 'di ba? Yung iba kasi parang ginagawang resort ang campsite. No? So, make sure lang na you are free to do whatever you wanna do, pero make sure lang na hindi tayo nakakasagabal sa ibang tao. So far wala man ako na-experience na di maganda dito. So, malinis naman yung campsite. Siyempre, leave no trace. Ninayos ko din yung aking pinag-pitching ng tent. Nayos ko siya bago ako umalis. Minake sure natin na yung mga basura, tatandaan nyo yun guys, dapat laging malinis. And so far, nakita ko naman sa mga campers na pumupunta doon, it's either family, wala akong nakitang solo like me. More on family, tapos barkada, friends, gano'n. Pero kanya-kanya tayo ng trip. Walang pakilamanan. Ayun, tapos, ayun nga pala, ano pa ba? Yung food naman, wala silang food actually. O, di ko lang din tinanong kasi may baon naman akong food. Pero wala din naman ako nakita mga luto na food. So, siguro dapat kung pupunta ka doon, ready ka din sa food. Ako kasi ready ako, may baon akong pagkain, nagluto ako doon sa campsite. Tapos, refreshment, meron silang masarap yung lemonade nila. Merong taray, di ba? Bundok pero may lemonade. Ang in-order ko kanina yung mango, pero marami pa silang flavor. May Yakult, may mango, may strawberry, iba-ibang flavor actually. Tapos, malaki na siya, siguro 22 ounce yun. Parang large na siya. For only 95 pesos. Masarap naman yung gawa. Fresh lemon talaga yung nilalagay nila. So, ayan guys. So, nandito na tayo sa Palpitate banda. Okay din to Palpitate na to. Masarap din daw siya magkape. Maganda yung ambience. So, experience overall, pasado naman. So, marirecommend ko yung camping site na to dahil okay naman siya.
Hindi pa natin naiikot yung ibang campsite dito, pero sa mga susunod nating vlog, itutour ko kayo doon. So siguro hanggang dito na lang muna tayo guys. Medyo pagod na rin ako magsalita guys, no? Mga ante. Yun lamang, once again, I'm your Queer Explorer at maraming salamat sa pagtumbabay. Ano daw? Maraming salamat sa panonood no, ng aking mga vlog. Ilan-ilan na lang kayo, sana huwag kayong mabawasan. Sana dumami pa tayo. At hayaan nyo, gagandahan ko pa yung mga edit ko sa vlog. And ngayon lang kasi ulit tayo nakapag-vlog, no? So sisikapin natin na madami pa yung mapuntahan natin at dadaling ko kayo na guys. Bye guys! Magandang hapon sa inyo lahat. And of course, once again, I am Raf and I'm your Queer Explorer. Bye!